Hello world! It's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. So nakita nyo nakasalamin na ako. Kasi guys, mabilis akong masilaw sa liwanag kapag inaantok na ako. So 7:30 na ng gabi. Pag ganito kasi cloudy na yung paningin ko. Pag inaantok na ako talaga silaw na ako sa liwanag. Okay? Tapos nakatapat pa yung ilaw sa akin. So without further ado, simulan na natin. Open ko na yung code editor na gagamitin na. So ang topic natin is about multiplication table generator. Halata naman kung anong ginagawa ng multiplication table generator. Diba? Simulan na natin to. So, ano ang mga variable na involved? Mga numbers. So, integer numbers. Yan. Lagay natin yung title. Multiplication table generator. So, ang ginagawa nito guys is nagge-generate siya ng multiplication table based on the user input. Kung ano yung i-input ni user na number, yun yung ibibigay niyang multiplication table. Okay? So, madali lang naman to. Basic lang to. Maya makikita ninyo. After natin ma-declare yung ating variable na integer num, anong next natin gagawin? Siyempre, user input na naman tayo. Character out, left shift, tapos yung prompt natin, enter a number. Ayan. Tapos, isi-save natin. Ay, end of the statement pa pala. Sorry. Character in saan? Right shift. Saan natin isi-save sa num. Tapos, semicolon, end of the statement. Okay? After that, anong next natin gagawin? So, dito, since mag-generate tayo ng, sabihin natin, 10 number. Kunyari, 2 for hanggang 10. Kailangan natin gumawa ng for loop. Kaya nga to activities, guys, di ba? Itetest na natin, gagamitin na natin lahat na napag-aralan natin before. So ngayon, for loop tayo. Yan, bahala kayo, for loop tayo ngayon. For, pagkatapos niya, syempre yung condition, and then yung ating variable, integer I. Ayan, kung naalala nyo, iteration, integer I, anong mangyayari? Pagkatapos natin i-declare yung for, guys, maglalagay tayo ng parenthesis. Kung naalala niyo, di ba, meron tatlong part yan, yung ating for loop. Una, yung initialize. Anong initialize? Anong gagawin natin? I-declare natin or initialize, iba yung declare. Pag declare kasi, pag sinabing declare, dinedeclare mo lang yung variable. Wala pa siyang value. Pag initialize, ibig sabihin, nilalagyan mo na siya ng value. Okay? So, initialize tayo ng variable. Sabihin natin, variable I, ang kanyang value is 1. Okay? And then, semicolon. Another statement tayo. Anong sunod? Condition. Kailangan natin ng 10 iteration. Okay? 10 loop. So, gagawin ko dito, napag-aralan na natin to, si I, hanggat siya ay less than or equal to 10, ibig sabihin, makakuha tayo ng 10 true. Kailangan niyang gawin to. Anong gagawin niya? Yung ikatlong part, updation or update. Si I is mag-i-increment plus. Okay? Tataas siya. So, ang goal lang nitong condition na to is makagawa ng 10 ikot. Yun lang yun, guys. Okay? And then, anong mangyayari? Eto na ngayon yung logic ng paggawa natin ng multiplication table. Si number, ka-character out natin. Dalagay tayo ng character out dito. Si number na variable, ita-times natin siya. Times. Saan natin siya ita-times? Dun sa I. Okay? Ngayon, yung I, again, guys, yung I, tandaan ninyo, nag-i-increment yan. Sa unang loop, 1 yan. So, times 1. Sa ikalawang loop, 2 na siya kasi nag-i-increment. Ayan, no, kada loop na dadagdagan. Yung I++, ibig sabihin yan, plus 1 value. So, sa ikatlong loop, 3 na yan. So, kung ang nilagay mong number sa user input is 4, so sa unang loop, 1 times 4, 2 times 4, 3 times 4, nakuha ninyo yung logic. Ganyan yun. Si I, si number, times sa I, ang magiging sagot niyan is, so maglagay tayo ng string literal, maglagay tayo ng equals, another left shift, number multiplied by I, yan yung magiging equals. And then end of the statement na to, end line na lang nalagay ko dito. Okay, baka makalimutan na natin yung end line, di na natin ginagamit. Okay guys, and then, ayan na yun. Diba? Ito na yung multiplication table generator natin. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na mas-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. So, papaliwanag ko ng konti lang. Nag-declare tayo ng variable, isa lang kasi isa lang naman yung kailangan nating data. Number, saan magagaling? Sa input ni user. Masasave dun sa variable na number. Ito yung logic. Bakit for loop? Para isang code na lang tapos 10 beses uulit, for loop gagamitin natin. Ito yung condition natin. Ang goal ng condition na to is makapag-loop tayo ng 10 beses. Tapos kada loop, ito yung mangyayari. Ito yung pinaka-logic. Character out, di-display natin yung value ng number na in-enter ni user. Kung 5 yun, di puro 5 yan. Tapos merong times dun sa I. Yung I, umaangat yan. Kada loop na dadagdagan ng isa. Sa una, yung initial value niya is 1. Sa ikalawang loop,
loop 2 na yan kasi mag-a-update yan hanggang sa makarating sa 10. Okay? Tapos, merong equals. Yung equals, ito yung maging equals niya. Yung number na in-enter ni user times dun sa current loop. Okay? Then end line. Pag end line, next na naman. So, naiintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos, ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So, ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yun kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. Subukan natin. Ayun, enter a number. 2 muna tayo, 2. Ayan, nakuha ninyo. 2 times 1 equals 2. 2 times 2 equals 4. 2 times 3 equals 6. 2 times 4 equals 8. 2 times 5 equals 10. Ayan, and so on and so forth. So, nakagawa tayo ng simple multiplication table generator. Napakadali lang guys, di ba? Papakita ko ulit sa inyo yung code. Ayan, nakuha ninyo. So, guys, kung may natutunan kayo, please don't forget to subscribe, like, and ito yung pinaka magandang bagay guys. Kung meron kang topic na hindi namin napag-aralan o hindi natin napag-aralan, hindi pa natin nagagawa ng video guys, comment mo sa comment section sa baba and gagawan natin siya ng video. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Bawat minuto, segundo ng buhay mo mahalaga. Kaya thank you so much. See you on my next video tutorial.